At nandito ko ngayon sa labas at pinag-overtime nga ako ng boss ko. Ito, babantay ako ng GPS. Hanggang 3 oras yung overtime ko dito. Video ko ngayon ay tungkol na naman sa mga buhay-buhay ng mga OFW dito sa South Korea. At ito nga isang kababayan natin ay nag-comment sa isang video ko na yan na si kabayan ay asawa din ng Koreano dito sa South Korea. At shoutout sa iyo kabayan kung mapanood mo itong video na to at napakaswerte mo dahil mabait yung napangasawa mong Koreano. Sabi nga ni kabayan ay yung iba talagang mga kababayan natin dito na asawa ng Koreano, yung mga Pinay, ay hindi lahat halos siniswerte. Pagdating sa asawang Koreano at pagdating sa biyanan, dahil ang karamihan, ang iba na matatanda dito na Koreano, Koreana ay masusungit na talaga yung mga yan. Hindi naman sabihin nating masama ang ugali. Masungit lang talaga. Stricto. At sabi nga ni kabayan ay napatrupa din daw siya sa mga Pinay dati. Dati siyang may mga kaibigan ng mga Pinay na asawa din ng Koreano. At nung nalaman nga niya na may mga kalukuhang ginagawa, ay umiwas na lang siya. Tama yun kabayan. Saludo sa iyo. At swerte si kabayan dahil mabait nga yung naging asawa niyang Koreano. At ganoon talaga dito, hindi naman halos porket asawa ka ng Koreano, swerte ka na. Kasi hindi naman talaga tayo pare-pareho ng ugali. Sa Korea, may hindi rin magandang ugali at sa mga Pilipino, ay hindi rin magandang ugali. Kumbaga, swertihan na lang kung maasawa ng Koreano na Pinay ay mabait or maasawa ng Pinay na Koreano ay mabait. Ganun na lang, swertihan na lang ang labanan. At ito nga, itong isang kababayan natin na EPS worker naman ay hindi parang ang pagkakasabi niya kasi nag-post siya ng nung sitwasyon niya dito. Ang nangyari sa kanya ay napapunta siya sa Bakalan, buhatan yung trabaho niya at 8 days pa lang dito sa South Korea ay nagka-injury na siya at nabalian ng ribs. Ayun ang mahirap. Sabi niya ay wala naman daw problema sa kanya kahit buhatan, kaso nga lang ang problema ay sumuko yung katawan niya. Hindi kinaya yung buhatan. Kaya dito sa South Korea ay hindi porket makakapagtrabaho ka na dito, makakapunta ka dito, ang iisipin mo ay maganda. Swertihan pa rin. Dahil minsan, hindi naman kasi tayo pare-pareho. Yung iba kasi kinakaya naman at yung iba kahit alam niya sa sarili niya, sa isip niya na gusto niya yung trabaho kahit buhatan, ang problema ay bumibigay ang katawan. Kaya pagdating dito sa South Korea ay swertihan lang din. Kung ang mapuntahan mo ay magaang trabaho at kayang-kaya ng katawan mo, karamihan kasi ditong trabaho sa South Korea ay talagang kalimitan ay buhatan at swerte na lang katulad ko, napaswerte ako dahil magaang lang yung trabaho dito. Kaya nga sa mga babae ay hindi ganun ang nangyayari na lahat sila ay nakakalis. Dahil halos lahat ng trabaho dito sa South Korea ay puro buhatan. Kaya lahat ng lalaki nakakalis. Sa mga babae lang talaga ang may naiiwan. Itong kababayan natin na nabalian ng rib sa trabaho ay dinala sa ospital at ang sabi ng amo niya ay i-release na siya. Parang nakakaawa din to si kabayan kasi 8 days pa lang dito, wala pang alam tungkol sa mga pasikot-sikot dito sa Korea tungkol sa paghahanap ng panibagong trabaho. Kaya mahihirapan siya pero naman to, matutulungan naman ito ng iba nating kababayan. Ito pa yung isang balita tungkol sa isa nating kababayan dito na EPS worker din. Ang nangyari ay nung i-renew na siya ng working visa nung amo niya, ay hindi na ma-renew dahil nakita na may record siya sa immigration na nahuli siya na nagmamaneho ng nakainom. Bawal na bawal po yan dito sa South Korea mga kabayan, kaya ingat-ingat. At hindi na nga siya na-renew at binigyan siya ng 21 days lang para asikasuhin yung mga benefits niya at hindi na siya marirenew, papauwi na siya sa Pilipinas. Kaya dun sa mga baguhan na pupunta pa lang dito sa South Korea, kailangan nyo mag-ingat. Dahil napakatindi ng kaso ng ganyan. Yang nagmamaneho ng nakainom o kaya ay nahuli kayo nagmamaneho nang wala kayong lisensya, ay huwag nyong itulad sa Pilipinas na mababa lang ang penalty. At pinag-penalty nga si kabayan ng 2 million won
nagkakahalaga ng 80,000 pesos sa pera natin. At yun ang masaklap, hindi na siya ma-renew at papauwi na nga, hindi na ma-renew yung working visa niya, at malamang kahit mag-apply pa ulit siya dito sa South Korea ay hindi na siya makakabalik. Ganon pala ang nangyayari dito kapag ikaw ay nagka-record sa pulis, nagka-record ka sa immigration, ay hindi na mawawala yung record mo. Ang sabi nga ni Kabayan, akala daw niya na wala na yung record niya sa immigration dahil nagbayad siya ng penalty. Ganun pala ang nangyayari doon. Pag nagka-record ka dito sa immigration, kahit mabayaran mo yung penalty, ay hindi na mawawala yung record mo. Kaya tandaan nyo ito, lalong-lalo na doon sa mga papunta pa lang dito sa South Korea, tandaan nyo yan, kapag kayo ay nagka-record dito, nagka-violation kayo, ay hindi na mawawala yung record ninyo. Nangyayari doon sa iba nating kababayan na ex-core na nakauwi sa Pilipinas, nung pag-alis nila dito ay nagkaroon sila ng record, at pag-uwi nila ng Pilipinas ay nag-exam sila ulit at pumasa sa exam, tapos ex-core sila at karamihan nga dyan ay hindi na nai-issuehan ng working visa. Dahil nga sila ay may record sa immigration doon sa mga ex-core. Ganyan yung kalimitan ng nangyayari. Halimbawa, Pinoy ka, umuwi ka ng Pilipinas, nag-exam ka ulit, gusto mo makabalik dito, tapos pumasa ka na sa medical, nagka-approval ka na, tapos halimbawa, nung bibigyan ka na ng working visa ng CCBI, ay rejected na. Dahil siguro, nadidetect na may kaso ka dito sa South Korea. Kaya ganyan ang nangyayari dito sa mga ex-core na hindi na na-issue ng working visa. Siguro ganun hindi lang ako sigurado pero siguro ganun yung nangyayari. Hindi nawawala yung record dito sa South Korea.